Santos, Vice? Ako na daw po. Ako na daw magpapakilala. Okay, ikaw na, GM. Yan. Ngayon, mga oras na ito, alas 10:45 po ng umaga. Good morning! Atin hong matutungay, malalaman ano bang pagkakaiba ng healthy water at saka ng isang clean water. Ngayon hong umagang ito. I-explain sa atin yan ni Ginoong Emmanuel L. Balani. We just call him Eman. Siya po ang may-ari at Chief Executive Officer ng Gift of Nature. Magandang umaga, sir. Si General Jerry Samudio nasa kabilang linya at nakatingin sa atin. Pwede mo naman siyang tingnan dito sa aking maliit na monitor. Ayan. Kumusta po, sir? Magandang umaga po, Lapit po ng konti. General. Lapit na po ng konti. Huwag ka matakot dyan. Hindi nangangagat yan. Good morning po, General Samudio. Magandang umaga ho, sir, and welcome sa ating programa. Magandang umaga din kay Asek Santos at saka kay GM Ramos, no? Good morning po. Good morning. Maraming salamat po sa pagkakaimbita niyo po sa akin dito para mag-impart ng kaalaman tungkol po sa tubig, no? Ito pong product po namin na na-discover, kaalaman, na-discover lang po namin to this pandemic. Kasi before, kooperatiba din po kami. So, kooperatiba din po yung ano namin, meron po kaming transport co-op, rent a car. Okay. So, nag-serve po kami sa ASEAN Summit. Ang pinakahuling project po namin is yung SEA Games sa Clark Okay. sa New Clark City, no? So, yun nga lang, nag-pandemic po, tinamaan po yung industriya namin, tourism, transportation, kaya nawalan po kami ng negosyo. Yung masakit daw. But then, sabi nga po, no, when God closes door, He opens another. Tama. So, yun po yung good news kasi 2019 po, nung naibigay po sa akin tong product po na ito po, bato po siya, no? Ayan, yung nasa loob po ng tumbler. Okay? So, nung time po na yon, ginamit ko po siya at napatunayan ko pong maganda. Kasi, syempre sa rent-a-car po, maghapon po kaming bumabiyahe. Medyo sumasakit na po yung likod at saka mga paa ko. Tama. So, nung ginamit ko po to, nagulat po ako. In less than a week, nawala po yung sakit ng paa ko. At saka dati, nagpapa-therapy na din po ako, no? So, medyo mahal po yung per session. Kaya, nung ginamit ko po, malaki po yung natipid ko. So, akala ko po hanggang doon lang po yon. Kasi nga, we're doing cooperative business. Sabi ko, wala naman akong intention na gawin itong negosyo. And then, ayan na nga, pumutok po yung ating Vulcan 2020 sa Taal. No? So, nagtulong po din po kami doon sa sa communication. In fact, yung co-op namin is awarded by the Southern Tagalog Cooperative. So, yun po yun. And then, nagkaroon na nga po tayo ng pandemic. Di po ba, March? So, March 2020. after pa, grabe ho yun. Talagang grabe challenges Sunod-sunod. And then, we finally decided na August, gawin na po ito, i-formalize na para i-market. So, nag-start po kami, zero knowledge talaga about this product and water. Nag-accumulate na lang po yung kaalaman namin sa pag-iikot po namin. In fact, dito pa lang kami sa Luzon nakaiikot Kasi nga, syempre, very limited po yung pwede nating puntahan due to lockdowns. Kaya lang, wala, kailangan pong kumilos. So, and natutuwa ako kasi we did it. So, in 3 years, grabe na po yung nalaman namin tungkol sa tubig. Kasi po, kung babalikan po natin yung history ng tubig natin, dati naman umiinom ang mga parents natin, grandparents, sa mga deep well, no, sa mga spring water, so, which is readily available sa atin, na bigay ng kalikasan po natin yan So, yung ating lahat ng water reservoir ay naiinom pa po natin during that time. Galing sa yung mga pansol. Yes. Kaya nga lang po, ang nangyari po, siyempre due to the contamination of the earth,
na-contaminate yung earth po natin, and climate change. So maraming factor affecting our water, especially yung ating fresh water. So yun po yung nakakalungkot kasi siguro hindi lang nabibigyang focus pero grabe po yung water crisis natin. Hindi lang po dito sa Pilipinas, in fact sa buong mundo. Kasi halos 3% na lang po yung natitira nating fresh water. Nako-contaminate pa, kaya malaking problema po talaga. Sabi nga nila later on, natatakot sila baka magkaroon ng gera because dahil sa tubig sa supply ng tubig. Dahil nga dyan, sa mga nangyayari na yan, ay umusbong yung mga water purifying station, di ba ga? Dahil nga marami ng tubig. Tama. So anong diferensya? I mean, what's the difference between what you're trying to convey and yung mga tawag dito, mga water purifying, mga water, refilling station. Refilling station, no? In fact, kung babalikan po natin yung history kung paano ba nagsimula yung mga refilling station na yan, ang una pong lumabas is yung mineral refilling station. Kung matatandaan po natin. Kaya nga tayo, pag nakita nating na container na blue, ang tawag natin mineral. Mineral water. Tama, di ba? Tawag dyan. So, yung mineral water po, na-discover po yan dahil marumi na nga ang tubig, marami nagkakasakit tungkol sa tubig. So, lumabas po yung mineral refilling station. Ang kanya pong procedure is simply filtration. Okay. So, ibig sabihin, binabawasan po niya yung contaminant sa tubig, no? So, ang output po niya ay mineral water. Okay. So, ibig sabihin, meron pa rin po siyang minerals. Ang nakakalungkot lang din ay dahil nga binawasan lang, ibig sabihin, meron pa pong natira. May na mga contaminant at saka heavy metals. No? So, kaya po nag-develop ulit ang ating science, lumabas po yung purified water. Yung purified water naman po, bukod sa filtration, may treatment procedure na po na ginagawa. Okay. Kasi may sakit ang tubig, so kailangang i-treat. And then nakita naman ng mga negosyante, yung demand sa malinis na tubig, naglabas naman po sila ng distilled water. Yan yung mga nakabote na Yan yung hindi ko pinaniwalaan. Kaya alam ko, distilled water sa baterya Oo nga po. Di ba? Opo. So, iniinom po yan. In fact, yung ulan po natin is distilled po yan. Kung hindi pa yan tumatama sa bubong or sa metal. Yes, sa metal. So, distilled po siya. So, yung distilled water po, sang-ayon sa mga commercial, at napatunayan din namin po, excellently siya po talaga yung pinaka-cleanest and purest water. No? So, yung claim nila na yon ay okay po yon. So, sila po yung pinakamalinis. Kaya lang, dahil nga po sa procedure ng paglilinis ng tubig, pati sa mga purified, nawala na po yung minerals na kailangan po natin. Pero teka muna, yung distilled kasi, sabihin natin, sige, ulan. Opo. Dahil distilled yung classification niyan, tubig na yan, hindi naman siya dumaan sa proseso. Yes. Ala naman diyang purification process, di ba? So, ano yung, I mean, paano hindi naging maganda sa katawan natin yung distilled water na ulan? Ang ulan po kasi is coming from evaporation ng tubig po natin, di ba? Tapos naiipon po siya sa ating mga clouds. Tapos ibinabagsak po sa atin uli ng atmosphere. Okay? So wala po, ang proseso po na yon is distillation. So na-distill po siya. Okay. Kaya pagbagsak po dito nung ulan, dahil nga po siya ay vapor na, no? Wala po siyang minerals na kasama. So, ibig sabihin, pag walang mineral na kasama, hindi healthy yung tubig. Hindi po healthy yung tubig. Malinis lang siya. Tama, sir. Okay. Nakuha niyo po. Pwede po natin sabihin siya ay malinis, pero unhealthy po siya. So, kaya nga po, after that na-discover, halos yung mga, yung mga dialysis center, naglabasan din po Okay. So, kasi nga, wala na tayong minerals na nakukuha sa tubig. Diyan naman po naglabasan yung mga alkaline water na tinatawag. So marami po nga nakadiscover niyan. May mga Japanese technology, Malaysian, Singaporean, British. So iba-iba po, no? Meron pong mga machines na ginagamit pang alkaline. Meron mga alkaline filters. Meron mga alkaline additive. So yung mga powder, yung mga mineral drops, concentrated drops. So yan po yung ginagamit.
Tapos yung mga nutritionist and dietitian naman, naglabas sila ng pag ibebabad mo yung lemon or apple sa tubig, nag-alkaline din po yung tubig natin. So, yun po yung mga available na nangyari to remineralize yung mga purified and distilled water. Yun nga lang, syempre, nasa busy days na rin po tayo, no? Ang pinakamaganda po kasi to alkaline your water is natural way. So, sa mga nabanggit ko po, ang pinakamaganda po doon ay yung magbababad po tayo ng lemon at saka ng apple. Okay. Kasi natural yun eh. Hindi yung cucumber. Cucumber po, pwede rin po. Pwede rin, So, okay. yun po, no? So, yun po yung maganda. Kaya nga lang, busy na po kasi tayo. Hindi po natin na magagampanan yon. In fact, pag nagawa po natin yun sa isang linggo, baka sunod na linggo, hindi na. Okay? So, yung mga iba naman pong pang-pa-alkaline, ay ang tawag ko po dyan ay synthetic. Kasi it was synthesized by science, no? So, ito po ngayon, nung na-discover po namin itong product po namin, ito pong Alcarac, no? Ayan, so bato okay. po siya na ibinababad po natin sa tubig. Ito po, no? Para lumabas po yung mga minerals naturally coming from this rock. Okay. At ang good news pa po dito, very economical. Kasi isang beses mo lang po siya bibilin, gagamitin mo na po siya. Ito pong sa akin, magpo 4 years na po ito this coming October. Yung bato na yan. Opo, ito pong rock po na ito. Okay. So, ibig sabihin, nakakatipid po yung ating mga kababayan dito. Kasi pag yung mga machine po medyo mahal, pag yung mga alkaline filters naman, syempre, palit ka ng palit, bili ka ng bili. In the long run, In the long hindi ka run, na nakakatipid. Hindi ka rin nakatipid, di po ba? So, kung bibili ka naman sa mga refilling station, karamihan, ayaw ng mga bata yung lasa ng mga alkaline water kasi medyo mapakla siya eh. Kasi Oo. para, lalo na kapag nilagay mo dyan, kung sa natural way, yung pipino, Opo. may lasa talaga yun. Oo nga po. Di ba? So, ang good news po sa rock po natin, hindi niya po binabago yung smell ng tubig. Hindi niya po binabago yung lasa. So, as in, tubig na tubig lang po talaga siya. Tapos, madali po nating magagampanan yung pag-inom kasi refill ka lang ng refill. In fact, if you're using distilled water, kahit hindi mo nga hugasan pati yung container. So, hindi po siya dumudumi. Kasi totally po, wala po siyang yung kasamang amoy, contaminant. yung amoy. Pati yung amoy po, hindi po siya bumabaho. Hindi bumabaho. Hindi bumabaho. Kasi pagka tubig lang, di ba? Oo, bumabaho po din. talaga yan. Oh. Kasi may mga contaminants nga po eh. Tsaka gusto ko lang po sanang i-share sa mga nakikinig po sa atin na yung sinasabi po kasi lagi pagpapakuluan daw yung tubig, nalilinis na, pwede po nating inumin. Sana po mabago po natin yung ganong thinking. Kasi ang tubig po pag pinakuluan, maybe namamatay po yung bakterya, pero nasan po kaya yung namatay? Nandun pa rin. Di ba? Nandun pa rin po. So, naiinom pa rin po natin. Kaya ma-realize po natin, yung pinagpapakuluan po nating takore or kaserola, di ba may mga puti-puti sa gilid? So, those are heavy metals, no? Na hindi naman nawawala po sa pakulo eh. So, kaya nga sabi ko nga, ang nakakalungkot dito, yung kulang po ng kaalaman eh. Pero di ba kailangan ng katawan ng iron? Kailangan din naman po, pero hindi po dapat sobra. Opo. So, yun po, kasi anything po na sobra sa katawan po natin, masama po, di po ba? Bago natin ituloy yan, batiin ko lang muna yung ating mga tagapanood ngayon na nakikinig po sa atin ngayon, ha? Go! Balita! Si Kakiko Flores. Oy, Kakiko! Abay, ano kang balita? Ayan, sabi niya, magandang programa with Brigadier General Jerry Asik Badi, with your guest, Attorney Manzanares. Kanina ito. Director Noche Cacas, si Jenny Medinilla from Tagaytay. Ang sabi niya, pakitas ng konti, naharangan ako nung panukod ng bintana. Taas pa. Ay, baba. Yan. Alcarac by gift of nature sa mga interested watching from Cavite. Ayan. Ano ba? Tagaytay? O Cavite? Nasa ba Tagaytay? Nasa Cavite? Sa Cavite. Okay. Kaya pala. Alright. So, ano ba yung Alcarac by gift of nature? Ibig sabihin si Jenny Medinilla gumagamit ng Alcarac. Alcarac. COO po namin. CEO? Okay. Kaya pala. Okay. Sige. Alright. Wala na ba? Sila lang. Wala yung asawa ko. Mukhang busy. Hindi yata ako pinanood ngayon.
Araw-araw nanonood dyan. Misis ko po yun. Nadali ako. So, so, yun nga po, no? Kaya kami po, sa pag-iikot po namin sa 3 years, ang gusto po naming mangyari is yung magkaroon ng water health awareness. In fact, nabanggit ko nga kay Asik Buddy yan na wala po kasing prime mover eh. In fact, I do my research sa buong internet po. Pag pinag-usapan po tubig, cleanliness and purity lang na pag-uusapan. And then, meron namang isang study, pinag-uusapan lang yung healthiness. So, separate po siya. Kaya ang nangyari po kasi, no, pag So, ibig sabihin, dapat pag-uusapan ito pareho. dapat po magkasama. Magkasabay na pinag-uusapan. Magkasabay. Kasi po, ang nangyari po, nung i-remineralize po ang water, na-jeopardize naman po yung cleanliness and purity. Ayun. Kaya yung dalawang industriya, hindi magkasundo eh. Kasi sabi nung isa, kailangan malinis and pure. Sabi naman nung isa, kailangan may minerals, alkaline. Hindi sila magkasundo kasi pag inalkaline ang tubig, majority po ng ginagamit, tumataas po ulit yung tinatawag na total dissolved solids. Okay. So, yung total dissolved solid po, yan yung bilang kung ano po yung mga content ng tubig. So, kailangan po kasi ang alkaline po natin, mababa po ang TDS, tapos mataas po yung kanyang alkalinity. So, yun po yung ini-impart namin sa mga tao na sana mabigyan ng pansin yan. Sabi ko nga, kailangan ng somebody that will carry this project or advocacy. Kaya sabi ko kay Asik, Asik, ito magandang advocacy. Alam nyo, napakagandang pinag-uusapan ho ito dahil sa mga panahon po na ito, mga kaibigan, ang nakataya po sa ating pamumuhay araw-araw, kalusugan, mula sa tubig nating iniinom hanggang sa mga pagkain natin pong pinapasok sa katawan, talaga nakaka-apekto yan. Kaya lang, wala na ho talaga kaming oras. May susunod pang programa. Mamaya, pagka may time tayo, huwag kang aalis. Dito ka lang, ha? Total, ako rin naman na magpro-programa ng 11 to 12. At somehow, baka meron kang gustong iwan muna. Dali lang. Isigit ko muna ito. Si Lourdes Bigaran, good morning. Salamat sa panonood. Si Aram na pinahirapan mo ako. Kilang. Marie Kilang. Alam, Umalia. Ewan ko, pinahirapan mo ako. Watching from Tuguegarao City. Si Sal Ronquillo watching from Bacoor, Cavite. Meron pa? Yan na. Okay, well, maraming salamat po. Sir, baka mayroon akong hindi na itanong at kailangan ninyong masabi. Pero pwede nung mamaya baligay. Actually, yun lang po yung natin. 70% kasi ng katawan natin made up of water eh. Apo. So logically, pag natrabaho po natin yung 70%, magiging healthy na po tayo. So dito marami na po tayong testimonies with regards to that, no? So yun po yung maganda, ang tao magiging healthy nang hindi masyadong nagagastusan. Yan. Okay. Sige. Mamaya, pag may time tayo mamaya, isisingit uli natin yan. Sayang eh. Nanginay ako sa pagkakataon. Vice Chair, parting words. Yeah, maraming salamat sa pagkakataon at naipaliwanag ni Sir Eman Balani itong healthy water, hindi lang pure o clean water, kundi healthy water din. Magkakaroon kami ng hindi pa nga natuloy yung Water Summit, na ginanap namin doon sa Subic last March. Ngayon, I guess ngayong October or November, magkakaroon ng another Water Summit doon sa Cagayan de Oro, yung mga taga Visayas at Mindanao ay makakapunta doon. So we're inviting you na through the CDA kay ASEC Lac yun, magkakaroon ulit ng another Water Summit. Dapat mapag-usapan na itong mga ganito, So salamat Eman. Thank you rin po. Yan, thank you, sir. Bueno, mga kaibigan, sa ngalan po ng ating palagiang host, si Brigadier General Jerry Zamudio, pasamantala